Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ngayon tayo kanyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan, lalo na sa ating ginagawang pagdidibusyon sa ating Santo Patrong si San Fernando, ngayong panahon ng Adbyento. Itaas natin ang mga panalangin, mga intensyon sa pagdiriwang, at upang maging karapat-dapat tayo, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan, upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya sa iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan, upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay ibinabagsak. Pati muog ay winawasak hanggang sa maging tapakan ang mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak, na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao, higit ngang mabuting pagtitiwala sa poong ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok, at itong Panginooy pupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid. Ang pababayaang dooy makapasok, aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako'y pinapagtagumpay. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Pinagpalay dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sabi po ni Pope Francis, ngayong itinataguyod niya sa simbahan ang simbahang sinodal, ang tungkulin ng mga binyagan
ang ating misyon ay tugunan yung hamon ng New Evangelization na finding the lost, the least, and the last. Kung bakit po merong mga ganitong tao na nawawala sa pananampalataya, ay dahil sa kanilang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Binabanggit sa ating pong Ebanghelyo yung dalawang tao na nagtayo ng kanilang bahay. Yung isa ay sa batuhan dahil ang kaniyang bahay ay malalim, marahil ang pundasyon at nakatayo sa mga mababatong mga lugar. Ito ay hindi agad nagigiba. Hindi katulad ng nagtayo sa buhanginan na napakadaling masira ng bagyo, ng baha, dahil mababaw at hindi katigasan ang kanilang pundasyon. Ito po'y nangyayari sa Palestina noong panahong yun, na ang karaniwang pinagtatayuan ng bahay nila ay malapit sa ilog. Kung bakit malapit sa ilog, ay para malapit sa source ng tubig. At dalawa ang pwede mong pagtayuan, yung mabatong lugar o yung mabuhanging lugar. Madali po kasi yung sa mabuhanging lugar na maghukay o gumawa ng pundasyon. Hindi katulad sa mabatong lugar na mahirap tibagin ang mga bato. Pero kahit mahirap, dapat doon nagtatayo para maging matatag ang bahay. At ito ang nakita po ni Jesus, na akmang-akma at iniuugnay sa ating buhay pagsunod sa Diyos. Dapat may malalim na pundasyon para hindi tayo nawawala sa piling ng Diyos. Ano po ang dapat na pundasyon ng ating pananampalataya? Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang po pala salita lang tayo ng salita. Hindi pwedeng tayo ay nagpapahayag lang ng ating pananampalataya. Kung hindi, dapat ito ay nakikita sa ating buhay, sa ating gawa, sa araw-araw. Ano yung dalawang bagay na yon? Pakikinig at pagsunod. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa gitnang bahagi ng Ebanghelyo, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito. Ito ang may malalim na pundasyon, katulad ng isang tao na nagtayo sa batuhan ng kanyang bahay. So hindi lamang tayo basta nagsasalita, kung hindi tayo nakikinig, una at lalo't higit sa ating Panginoon Diyos, sa ating pananampalataya. Upang matapos nating mapakinggan, ito'y dadaloy sa ating puso at ito'y ating isasagawa sa araw-araw. Dahil ang pananampalataya ay kinakailangang makita sa ating gawa. Kung bakit marami po ang nawawala sa ating pananampalataya, kasi nga marahil sila'y nagsasalita lang at hindi nakikinig at nagsasagawa ng kanilang pananampalataya. Kaya bilang pagtugon sa hamon ng Santo Papa, nawa tayo patuloy na makiisa sa simbahang sinodal at bago tayo makiisa, usisain ang ating sarili kung gaano kalalim ang ating pananampalataya. Tayo ba ay husto lamang sa salita at ngawa o tayo ay tunay na gumagawa? Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, bunga ng pagtitiwalang ipagkaloob ng Diyos sa mga ating kahilingan,
Buong katapatan tayong tumawag sa Kanya at ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway magkaroon ng matibay na patotoo sa ating mga gawa at hindi lamang sa mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na may ginagampanan tungkulin at pananagutan, naway maayos na makatupad sa ating mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at kaibigan, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, Ikaw ang aming lakas sa oras ng aming pangailangan. Buksan mo ang aming puso sa iyong biyaya at akayin mo kami sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay, na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat, hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Sa'y naging hindi na iba sa amin
upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ganung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan at paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Taglay ang pag-ibig sa Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumandali pong magsiupo ang lahat. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit, gayon din po ang mga magpapabasbas ng religious articles, gayon din po ang mga nasa larangan ng inhenyerya, arkitektura at mga manggagawa, inaanyayahan din po sa unahan para sa panalangin at pagbabasbas. Ama namin pagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't iba nilang mga pangangailangan, gayon din ang mga nasa larangan ng inhinyera, arkitektura at mga manggagawa. Pagkalooban sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang gawa at hadikain, upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay, higit sa lahat, patagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.